150 kilometers. Dito na kami, somewhere sa Cabanatuan. Sa bypass road, kakalabas lang namin ng Silex. Ang mahal ng toll fee. Total, all in all, galing sa amin, naka 911 pesos kami. Skyway Stage 3 hanggang dito sa SCTEX. So kami sa El Jefe Cocina. Kasama natin ng mga Breakfast Ride Boys. So, yes! Breakfast Ride Boys. Yan o, si Samzali. Kain tayo. Sarap. Ano to? May gulay? Pag may mga edad na talaga yung mga kasama mo, ang may in-order mga gulay. Oh. Tingnan mo. First choice namin, gulay. Tulad yan, saluyot. Pero pag mga bagets, hindi mo order. Lechon, dinakdakan. Oh, tingnan mo sa Samuel. Dinuguan. Oh, yan. Tipid namin ngayon. Dinakdakan tsaka rice, so 100 pesos lang. Let's go na. So napag-usapan namin na magpapalayan city kami via Palayan, then Bungabon, Baler, then Kasiguran, Aurora. Yun ang magiging ruta namin para bukod sa scenic, meron mga konti-konting twisties para medyo enjoyable ride. Sarap! Oh my God! Ito yung maganda kapag nag-ride kayo, makakita ka naman ganitong klaseng lugar, makagandang nature. Likod namin, ito yung Labi River, isa sa pinakamalaking river dito sa probinsya ng Aurora. Kita niyo yung mga tao, nagpipiknik sila doon sa mga kubo. Napakalinaw ng tubig. Hindi ka doon kung gusto mo merong pool. Dito, merong mga nagre-river rafting. Medyo risky nga lang dahil salbabida lang yung gamit nila. Tingnan natin yung kabilang side. Dito yan sa Labi River, Aurora. Grabe, ang ganda ng Labi River. Ito. Yun eh. Sultan. Yun o. Yun o. Okay na. Si Sam, gamit niya Exciting 400i ng Kimco. Ito yung kasama namin na nag-Philippine Loop. KTM, ang Marilaki. Ayan, gamit yung Triumph niya. Ito naman si Kianolan, yan din yung kasama namin na nag-loop, yun o. Tapos na stop over, let's go! Sa biyahe mo saan man mapunta. Ready na ba? Ka-easy ride na. Easy ride, car mo. Ito na kami sa view deck. Sinasabi ko sa inyo, dito sa may Bungabon. Ito yung meron mga... Uy! Utangin ako! Talaga! Kala ko matutumba! Break time muna tayo. Siyang init. Ganda ng bangkingan doon sa mga daanan namin. So, pwede po maka-order ng isang soft drinks po. Pakita ko sa inyo yung view deck dito. Dito kami nag-picture taking, second time around ko dito. Pwede kayo mag-post dyan. Sa baba, nakikita nyo yung bayan ng Nueva Ecija. Ito ang sky view. Ganda, diba? Let's dive in. Sarap. Yung mukha mo, kaya 70. Alam mo, maawain niya sila 70 yung sa'yo, sir. 70 yung akin. Hindi naman magastos mag-ride. Basta, huwag ka lang talaga kakain sa mamamahalin, di ba? Ganto-ganto lang. Ayan, ito. Ito ang ulam namin. Nova. Then lunch namin. Ang kanin, ito na lang daw. Oh, saging na lang. Saging na, libre pa. Oh. Tapos ang napagas ko, 400. So, ang total pa lang na nagagastos, 400, 100, 70. Ang mahal, yung toll gate, 911. Yun ang masakit sa lahat. Breakfast right, boys. So, in Bungabon. Yoo! Hello. Towards lang namin binyahe. Meet Nolan, Samuel, and si Sam. Going to Baler na kami nito. Another 50 kilometers pa. Actually, wala pa kami sa kalahati ng mga kurbada rito. Umpisa pa lang ng mga twisties namin. From Silex, nag-via Palayan kami, passing Labi River and going to Gabaldon. After passing yung twisties ng Gabaldon, stop over kami sa San Luis. Tsaka ito po,
Gutom kami. Ang dami ng paliko-liko din. 50 kilometrong bangking-bangkingan. Pwede? Oo. Mabait talaga to si Anthony. Tokol. Wait kami kakabenting. Kaya break time muna. Importante sa ganitong ride ang maghintayan. Medyo nagkalayo kami, talagang nag-stop kami at nagre-recruit. Importante na masigurado natin na nandyan sa likod natin yung mga kasama natin. Dito na kami sa Ampere Beach, oh. Ito yung dati pinagpipicture namin. Ngayon, wala na. Grabe, oh. Bus na, orak na, oh. Ito na yung kalye ngayon. Sak na. Selfie tayo rito. Selfie. Ganda dito. Ayun yung Ampere Beach. Ito yan, yung merong magandang rock formation. Mga 100 kilometers pa tayo. Passable naman kahit medyo rough road. Maiki na lang at ang gamit ko rito ay yung KTM 390 Adventure natin. Kaya hindi gano ramdam ang lubak ng Ampere Beach. Pangalawang gas full tank na 400 pesos, total 800 pesos na yung napapagas ko. Dito na kami sa Dinadyawan, Aurora. Nariligaw tayo, mali yung pinasukan natin. Mali yung pinasukan natin. Tayo, mali yung pinasukan natin. God pa na. Gutom pa. Naliligaw pa. Wrong turn kami. Nagkamali kami ng pinasukan. Kala namin doon na pala malayo pa kami. Ngayon naghahanap pa rin kami dito sa Kasiguran kung saan yung resort na pupunta namin. Nakalimutan namin ipin dun sa mapa. Talagang hindi pwedeng walang adventure ang lakad natin. Palaging may adventure ang lakad. All goods? All goods? Naghahanap kami ng resort, looking kami gabi na. Kain na po. Yun o, touchdown, Kasiguran, Aurora. Ito kami sa resort namin. Resort ng tropa namin. Pusin mo na nga itong resort mo, Anthony. Kaya nga eh. Ipataos mo nga sa contractor to, ha? Samuel, kamusta ang biyahe mo? Sabog. Sabog ka ba? Sabog eh. Ito po, gusto mo pang yata magkirino yan, no? Oo nga, mamaya, tayo kay Anthony. Tara. 2 hours lang, pahinga. Parang bitin pa nga ako eh. Parang gusto ko pa dumiretso ng Quirino. Kulang yung load ng biyahe natin. For 5 kilometers. Sa akin, nasa 400. Ano? Sama ka pa? Ha? Bere mo, 50 kilometers ang banking. Then another ilang kilometers pa ulit. Mahaba din yun. Sabihin natin 25, 25 kilometers ulit. So total mga 70 kilometers banking dito sa Aurora. Eh kung talagang ikaw trip mo magbabanking dito ka pumunta. Punta ka ng Kasiguran, Aurora. Kumura. Kami ni Samuel dito kami sa labas. Hindi ka mapagod doon? Bakit? Hindi ka mapagod? Hindi. Bilib ako sa iyo ah. Wala, parang komportable ako sa motor kasi. Sarap drive-in. Mag-review pala tayo tungkol sa KTM 390 Adventure. Sabi ni... So, naka-travel kami ng 400 kilometers. Ang nagastos ko sa gasolina, nakaka 800 pesos ako.
Tapos bawas siya ng 2 bars from full tank. So most likely estimated mga 1,000 pesos yan. 400 kilometers. So tingin ko parang pwede na, di ba? And then pagdating sa torque, ang kasabay natin yung GS na 850 ni Kuya Nolan, nakakahabol naman. Kung halimbawa pumukol yung GS 850 ng mga 140, nakakasunod naman, pero parang hindi mo siya pwedeng i-cruising ng ganon katulin dahil meron siyang mga micro vibration na mararamdaman do sa throttle mo tsaka do sa foot pegs. Yung pinaka-komportable na cruising speed niya is around 100 to 110. Hindi na rin, not bad na rin kasi hindi naman madaya yung speedometer. Yung review ko, matipid siya, maganda siya absorber na ibabanking natin sa twisties. Walang ilang, hindi naman siya yung parang ganun kataas na parang mabubuwal pag bumabanking. Overall, yung handling, goods ako. Ay, na na tayo. Thank you po dun sa host namin dahil sa pagkain. Thank you po, Kuya Albert. Ano yan? Oh my God. Nagpapasalamat na kami kasi nagkabala pa sila. Sarap. Yummy. Pero tapos mamaya, ito, yummy. Ano to? Toyo, oh. Alam mo na kung galing si Master Red Wine Tito Nolan. Ano naman yan? Oh. Ay. Thank you po sa food. Sarap.